Good morning po sa aking mga subscribers dito po sa aking YouTube channel and also sa mga followers ko po sa Facebook. So magkakaroon po tayo ng product review tungkol po dito sa trending na product. Ito pong ating power factor corrector or power saver device. Kasi po marami na po ang gumagamit po dito and i-review po natin kung talaga po bang nakakabawas po siya ng kuryente. So meron po tayong gagawing demonstration which is meron po tayong ilaw dito. Okay, ito po yung ating 100 watts. Meron po tayong electric kettle, and then meron po tayong rice cooker. So, yun po yung ating i-demonstrate po sa ngayon. So, ito po, meron silang 25 unit farad, meron po siyang saksakan. Ito po ay naka-design daw sa mga resistive appliances like yun nga, electric kettle, rice cooker, plancha, and portable water heater. Pwede rin po doon sa mga stove, yung may mga coil na basta po walang motor, no? Mga heating element. Okay? So, makikita nyo po dito sa aking harapan, meron po ako ditong demo kit. Ito po yung kontador natin. Meron po tayong breaker, and then meron tayong socket, receptacle, and then the switch. So, representation lang po ito ng mga connection natin sa bahay. So, pagdating po sa ating kontador, at lahat naman po yan ay iisa lang po ang daluyan ng ating kuryente sa buong bahay. So, meron po ako ditong watts reader. Okay? Dito po, madidetermine natin kung ilang watts ang nagagamit ng isang appliances or bumbilya. Meron tayong voltage, and then ampere, and then yun pong wattage. Okay? So, i-demonstrate natin kung talaga bang nakakababa ng kuryente itong mga device po na ito. Okay? So, subukan po natin dito sa ating ilaw. Ito po ay on po natin. Yan po ay 100 watts. So, kumukonsumo po siya ng 99 or 99.8, 99.5 or pagpalagay na po natin 98 na wattage po. No? So, ito pong ating gagawin dito ay i-check lang po natin kung ito po ay gagana itong ating 25 unit farad no, na device. Kasi po ito daw, sabi po nila, ito daw device na ito ay isasaksak nyo lang sa any socket ng inyong bahay at pwede na pong makorek yung inyong mga wattage or makatipid po sa kuryente. Okay? So, ang gagawin po natin, ito pong 25 unit farad ay isasaksak po natin dito sa any outlet po ng inyong bahay. So, pag sinaksak po natin siya, tingnan po natin kung meron pong pagbabago sa kanyang wattage. Okay. So, yan po, naging 72 or 72 watts na lang po yung 100 watts. So, meaning, meron po talagang effect yung ating device na ginagamit. Ito pong ating power factor corrector. So, totoo po na nakakabawas po siya ng wattage sa atin. So, wattage reducer din po ang tawag po nila dito. So, ito po yung 25 unit farad. Okay? So, ang gawin naman po natin, i-testing naman po natin yung isa nating unit, which is the 50 unit farad. Ito po kasi ay pang centralized na. Ito po ay plug and play lang, itong isa nating device. No? Sinasabi nila na mas malaki po ito. Pwede rin pong ilagay sa breaker. Gagawa lang po ng parallel connection doon sa inyong breaker para mas ma-maximize ang inyong pagtitipid sa kuryente. So, gagawin po natin, ihasaksak din po natin dito kung tingnan po natin kung ilan po ang mababawas. So, yan, nasa 45.5 na lang po. No? Mas malakas po kasi ito. So, ibig sabihin yung 100 watts ay naging 45.1 na lang po or 45 watts na lang po yung magagamit po niya. So, yan po yung ating power factor corrector. Okay? So, yan po. No? So, testing naman po natin. No? Patayin naman po natin yung ating bumbilya. Okay? Bumalik po sa 100 watts. Patayin po natin. And i-testing naman po natin yung ating mga malimit ginagamit sa bahay katulad po ng plancha, electric kettle. No? So, ang gagawin po natin dito sa ating electric kettle ay atin po isasaksak po directly. So, tingnan po natin kung ilan po ang makukonsumo ng ating, tawag po dito, ng ating electric kettle. Ayan. So, i-on po natin. Tingnan po natin, pag in-on po ba natin, ilan po ang magagamit po ng ating water kettle. So, pag in-on po natin, makikita nyo po yung orange. Ayan. So, nasa 1,352 watts or 1,340 watts. Okay. So, yan po yung ating nagagamit. Kaya po, malakas po ito sa kuryente. No? Kung mapansin nyo po, ang bilis po ng ikot ng kontador. No? Mabilis po yung ikot ng kontador natin because ang ginagamit po niya ay 1,300 watts. Okay? So, ang gagawin po natin, dahil sabi nga daw po nila, itong 25 UF ay nakadesign para sa mga resistive appliances. Ang gagawin po natin ay idedirekta po natin siyang isasaksak po dito sa likod. Okay? So, tanggalin po natin siya, yung ating electric water kettle. Then, isaksak po natin dito sa likod from 1,300 watts. Yan po ay, tingnan po natin kung ano po ang magiging effect po niya. Okay? Ayan. So, 63 watts na lang po or almost 64 watts. No? 63 watts na lang po yung nagagamit ng ating electric kettle na wattage from 1,300 plus. No? So, yan po. Tingnan nyo po, bumagal po ang ikot ng ating metro. Hindi po katulad kanina na sobrang bilis ng ikot ng ating metro. Ayan, no? Nakita nyo? Bumagal po. No? So, nakakabagal po talaga siya ng pagkonsumo ng kuryente. Okay? So, from 1,300 watts, naging 63 watts na lang po. So, ito yung tinatawag po namin na power factor corrector. Okay?
So, isa po sa mga malimit nating gamitin. Okay? So, try naman po natin yung isa po nating appliances na malimit po nating gamitin sa bahay. Okay? Yun pong ating rice cooker. O, bunutin po ulit natin dito. Ang rice cooker po ay gumagamit po yan ng almost 600 to 700 watts. Okay? So, kettle at atin pong gagamitan ng itong ating rice cooker. So, ang gagawin ko po, isasaksak po natin yung ating rice cooker kung ilan po ang magagamit. So, tingnan po natin. Okay? So, i-on po natin. Pag in-on po natin siya, nasa 660 watts ang nagagamit po ng ating rice cooker pag tayo po ay nagluluto. Okay? So, yan po. Ganyan po kalakas din yung ating rice cooker. Pero, ang suggestion po ng mga gumagamit po nitong ating 25 unit farad na device ay pakuluin nyo po muna yung ating rice cooker bago nyo po gamitan itong ating 25 unit farad na for resistive appliances. So, 660 or 600 almost 675 watts. So, nagpa-fluctuate po kasi ang kuryente, kaya ganyan po yung takbo niya. Yan, makita nyo po. Ayan po. Mabilis din po yung ikot ng metro po natin. Okay? So, ang gagawin po natin ay, ilalagay po ulit natin itong ating 25 unit farad na for resistive appliances from 600 watts. So, sinaksak po natin, then idirekta po natin sa ating socket. Okay? Ayan. So, teka lang po ha. Ayan po, naging 60 watts na lang po yung nagagamit. Same power po, no? Kasi ang ginagawa po ng ating device ay tinatanggal po yung mga reactive power. Ang reactive power po ay yung mga sayang na kuryente na hindi kailangan, no? So, kaya po itong ating device or yung device po na ito ay nakaka-reduce ng kuryente. So, yan lang po yung ating mga product review. Napakaganda po ng device po na ito at talaga pong makakatulong sa mga bahay po ninyo at makaka-reduce ng inyong electricity bill. Dahil kung kayo po ay gumagamit ng mga appliances na pampakonsumo ng kuryente, why not po na ito ang gamitin din po natin na device para makatipid po tayo sa kuryente. So makita nyo naman po yung effect po natin. Ngayon, kung kayo po ay merong aircon, meron po kayong ref, no, mas maganda po gumamit na rin po kayo nitong ating 50 unit farad. Okay? So yun po yung ating device na pang-centralize na po. Pero ina-advise ko pa rin po na mas gumamit po kayo pareho kasi po ito po sa bahay ko po nung tines ko ay gumagamit po ako ng 50 unit farad and ginagamit ko po itong 25 unit farad na pag nagluluto po ako ng sinaing, nag-iinit ako ng tubig, kasi po mas makakalesen po ang inyong electric bills. No? Ako po, ang bill ko po dati 26, 27, 28, ngayon po nasa 16, 14, minsan po 17, 18. So nakakatulong po talaga itong device po na ito. So kung gusto niyo pong mag-order nitong aming product, meron po akong link sa video po na to. Click nyo lang po sa baba ng video po na to yung aking kung paano nyo po kami makokontak at ibang information po tungkol po dito sa aming device. So yun lang po. Thank you so much and hope ay mag-avail po kayo nito at i-message nyo lang po ako dyan sa aking cellphone number. Salamat po.